everyone on planet Earth stop killing. And if we do, that will benefit everyone. I mean, so everyone, for 1 year, let's stop killing everyone. No more wars. War's gone instantly then, bro. The prophecy is true. Grabe, ang talino naman niya. Para sinabi mong, pag ang lahat ng tao minom ng tubig, lahat ng tao mahahydrate. Pero tingnan natin yung tingnan natin yung the opposite side of the idea. Kung karamihan daw ng tao ay tumigil sa pagpatay sa loob ng 1 year, magbe-benefit daw lahat. Tanungin natin si ChatGPT. Na-curious ako, pero ang lalim na sinabi niya. Tanungin natin si ChatGPT. ChatGPT, ilan ang namamatay according to statistics every year? Ang bilang ng namamatay bawat taon ay nag-iiba-iba, depende sa bansa at sa iba't ibang mga dahilan, tulad ng mga sakit, aksidente at iba pang mga sanhi. Sa buong mundo, karaniwan itong humigit kumulang sa mga 60 milyon na katao bawat taon. Kung may particular kang bansa o aspekto na Wait. Ilan ang namamatay caused by murders and killings every year sa buong mundo? Sa buong mundo, ang bilang ng mga namamatay dahil sa pagpatay o murder ay humigit kumulang nasa 400,000 hanggang 500,000 kada taon. Ilan ang pinapanganak? Ilan ang bagong tao every year? Ilan ang bagong panganak? O kaya everyday na lang, ilan ang bagong panganak? Sa buong mundo, karaniwan ay mahigit 130 milyong bagong isinilang bawat taon na nangangahulugang humigit kumulang 360,000 na bagong silang araw-araw. Okay, for example, sa isang taon, walang namatay through accident or killings na lang. Anong mangyayari sa population ng mundo? Kung ganun nga, ibig sabihin ay mas mataas ang net increase ng populasyon dahil walang nawawalang tao mula sa aksidente o pagpatay. Sa simpleng usapan, mas madadagdagan ang populasyon ng mas mabilis kaysa sa karaniwan. Kaya sa loob ng isang taon na walang ganitong uri ng mortality, mas malaki ang magiging pagtaas ng populasyon kaysa sa inaasahan. Ano epekto nun sa buhay ng tao? Totoo, malaki ang epekto niyan sa kabuuang balanse ng populasyon, pati na rin sa mga resources, ekonomiya, at kahit ang kalidad ng buhay. Mas maraming tao ang mga kailangan ng serbisyo, pagkain, tirahan, at iba pa, kaya't kailangan ding isaalang-alang ang mga aspeto na ito. Tataas ba ang kahirapan pag walang mortality sa isang taon, puro na lang at puro bagong panganak or bagong tao sa isang taon ang napoproduce, walang namamatay sa loob ng isang taon, tataas bang poverty ang kahirapan sa mundo? Oo, posibleng tumaas ang kahirapan dahil mas maraming tao ang kailangan suportahan pero hindi naman kaakibat agad ang pagtaas ng resources. Kung mas marami ang mga bagong silang, mas magiging hamon ang pagbibigay ng edukasyon, trabaho at iba pang pangangailangan. Kaya talagang dapat may balanseng pagtingin at paghahanda para masigurong hindi rin tataas ng sobrang kahirapan. Ang tanong doon, beneficial ba talaga siya? Hindi naman ako agree sa killings, no? Siyempre naman, wala naman ako pero alam mo yun, nakakatawa lang yung statement niya. Saan yun nakukuha yung mga ini-interview nyo? Tangina. Mas magandang pag-usapan, siguro mas magandang tanong yung pag isang taong kang hindi mangulangot, anong mangyayari sa'yo?